Samantala, tuloy lang ang trabaho ng tanggapan ng Office of the Vice President at hindi po apektado sa kaliwat kanang mga pangyayari sa larangan po ng politika. Ito ay sa gitna po ng debate ng mga senador kung dapat na ituloy ang impeachment trial laban sa Vice President. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Hindi apektado ang mga empleyado ng Office of the Vice President sa mga banta ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ni VP Sara, ano man ang mangyari sa politika, tuloy lang sila sa trabaho. Gaya nung sinabi ko tungkol sa yung survey or no survey, impeachment or no impeachment, the Office of the Vice President will work the same. Whatever happens in politics, diretso lang, focus lang. Sa kabila naman ng mga kwestiyon kung nasaan ang Vice Presidente, sabi ni Castelo, nananatili ang presensya ni VP Sara lalo na sa decision-making sa kanilang opisina. Hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan virtual, minsan ghost. Sa Facebook page ng OVP, nagkapost na mula Hulyo 29 hanggang 31, nasa Marinduque si VP Sara, kasama si dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ilan sa kanya naging aktibidad doon ay ang pamamahagi ng school supplies at tinapay sa ilalim ng kanilang pansarap program para sa mga batang malnourished. Ang aktibidad nito ni VP Sara ay pagbalik sa bansa mula South Korea. Pero una nang sinabi ng Vice Presidente na magpupunta rin siya sa Kuwait sa Agosto 8. Sabi naman ng Malacanang, ang pinakahuling travel authority na ibinigay kay VP Sara ay mula July 5 hanggang 28 para sa biyahe niya sa Netherlands at South Korea. Meron po tayo nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara ay una nang ibinasura ng Korte Suprema. Sa isyu naman ng pagbaba ng trust rating ng Vice Presidente mula sa 58 sa 54% at performance rating mula sa 56 na naging 50%, sabi ni Castelo, magsisika pa sila sa kanilang trabaho. Kung ano po yung mga kailangan naming gawin, yun lang rin po ang itutuloy natin. Of course, mag-extra effort tayo ngayon because of that survey. Pero regardless of the location rin, ang trabaho po natin ay we can do better. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.